sa nakita nating dahas. Bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga mahihirap? Hi everyone! Dahil sa marahas at hindi makatao na ginawa ng mga patabaying LTO na taga Cebu, ay nagdesisyon ang Secretary of Transportation of the Philippines na si Vince Dizon at ito ang kanyang ginawa. Panoorin natin ang video na ito. Ito ang naging tugon ng Secretary of Transportation of the Philippines na si Vince Dizon sa mga patabaying LTO na nanakit sa magsasaka. Ayon kay Vince Dizon, ay pinagbibisa namin ngayong araw ang pagsibak sa mga alagad ng batas na sangkot sa insidente noong February 28, 2025 sa Panglao, Bohol. Sa pamamagitan nito, agad-agad silang pinapatanggal. Hindi na natin kailangang patagalin pa ito. Ayon pa kay Secretary Vince Dizon, ay hindi tama ang dahas na ipinakita ng mga LTO officers sa magsasaka. We are the people's servants and not their lords. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Sabi din ni Secretary Vince Dizon, ay hindi malaga kung kapatid pa ng politiko o simpleng mamamayan lamang ang isang tao. Ang ibig niyang sabihin doon ay dapat igalang nitong mga patabaing LTO officer na ito ang lahat ng tao, mapamayaman man sila o mahirap. It doesn't matter kahit sino pa yan, no? Kababayan natin yan eh. Citizen yan eh. Kung kapatid ni ganito, walang kapatid, walang kilala sa gobyerno, it doesn't matter. Ayon naman kay ASEC Jojo Reyes ng LTO, kaya daw pala lumapit ang matanda dito sa mga patabaing baboy na LTO Cebu na ito ay upang pagsabihan sila kung bakit itong mga patabaing LTO na ito ay puro lang mahihirap na mga motorcycles ang hinuhuli. Bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga mahihirap? Puro motorcycles kasi talaga yun. Doon nagsimula. Nagtataka naman si Secretary Vince Dizon kung bakit itong mga patabaing LTO na ito ay puro mga motorcycles lang ang pinapara. Mamaya po ay sasabihin ko po sa inyo kung bakit nga ba motorcycles lang ang pinapara ng mga patabaing LTO na ito at kikilabutan kayo sa inyong malalaman. Laging pinapara at tinatabi ng mga law enforcers sa daan. Tinatanong ko na bakit kaya? It is incumbent on law enforcers especially to always exercise maximum tolerance. No, hindi po pwedeng ganon. Lima po sila, nag-iisa po si Mang Bert. Ayon naman sa ex-mayor ng Bohol na si Brian Velasco at kapatid ni Ben na magsasaka, ay kumuha sila ng abogado at magpa-file ng case laban doon sa mga patabaing baboy na LTO Cebu. Kumuha naman na kami ng abogado, sabi yung pamilya, magpapile ng case. Mali ma'am, ganung nakita ko yung video, parang medyo napaiyak ako ng konti ba, kasi parang physical masyado yung ginawa nila, di ba? Hindi naman nila trabaho yan yung umaresto, di ba? Narinig natin ang saloobin ng kapatid ni Mang Ben na magsasaka kung saan ay ginulpi ng mga patabaing LTO Cebu. Nakita natin na gumugulong ang hustisya at natanggal na ang mga patabaing baboy doon sa nag-viral na video. Ngayon naman ay pag-usapan natin yung tanong ni Secretary Vince Dizon na bakit laging motorcycles ang pinapara at pinapatabi ng mga law enforcers sa daan. Laging pinapara at tinatabi ng mga law enforcers sa daan. Tinatanong ko na bakit kaya? Sa katanungan na bakit laging motorcycles ang pinapara ng mga patabaing baboy na LTO na ito, ay tingin ko alam na naman natin ang sagot. Hindi naman po lahat ng taga-LTO ay masama. Meron lang iilan katulad nitong mga patabaing baboy dito sa video. Kaya po ang mga motorcycles ang pinapara ng mga patabaing baboy na ito ay upang sila ay makutungan. Kapag po itong mga patabaing baboy na ito ay nakahuli ng rider na expired ang lisensya, expired ang papeles at walang helmet, ay nagkakaroon ng negosasyon sa pagitan ng rider at ng patabaing baboy na ito. Sa halip na tikitan or i-impound ng mga patabaing baboy na ito, ang rider ay hihingan na lang nila ng pera
ang mga pobreng rider. Ito namang pobreng rider ay sa sobrang hirap ng buhay ay hindi makapag-renew ng lisensya at hindi makapagparehistro ng papeles dahil sa liit ng sahod sa kumpanya. Dahil doon ay sasamantalahin ito ng mga patabaing baboy na ito ang kahirapan ng mga rider at hihingan sila ng pera kapalit ng hindi pagbibigay ng ticket o pag-i-impound ng motor. Ang mga kaya po ng mga patabaing baboy na ito ay yung mga kababayan nating mahihirap. Kapag nakita nila na luma ang motor at mahirap ang suot katulad ng magsasaka, ay isang target ito para sa mga patabaing baboy na ito. Kapag sa tuwing nakikita nyo sa daan itong mga patabaing baboy na ito, ay target nila ang mga mahihirap na rider upang kotongan. Hindi nila pinapara ang mga four wheels o yung mga kotse dahil merong dashcam ang mga kotse na pwedeng gamitin laban dito sa mga patabaing baboy na ito. Halos lahat po ng kotse ay nag-i-invest sa dashcam dahil sa dami ng mga patabaing baboy na pwedeng kumotong sa kanila. Kapag nahuli sa dashcam na wala namang kasalanan ang motorista, ay napapaya itong mga patabaing baboy na ito at pinapaalis na lang ang mga naka four wheels. Kaya sa halip na four wheels ang chine-check nitong mga patabaing baboy na ito, ay yung mga motorcycles ang pinapara ng mga patabaing baboy na ito upang kotongan. Mas madali kasi ito para sa mga patabaing baboy na ito dahil halos karamihan sa mga motorcycles ay wala namang dashcam. Ito mismo ang dahilan ni Mang Ben o yung magsasaka kung bakit niya nilapitan ang mga patabaing baboy na LTO na ito. Nakita nyo sa video na pinagmamasdan ni Mang Ben ang mga patabaing baboy na LTO na ito. Kaya pala siya lumapit doon sa mga patabaing baboy na LTO na ito ay upang itanong kung bakit puro mga mahihirap na motorcycles lang ang hinuhuli nito mga patabaing baboy na LTO na ito. At dahil guilty itong mga patabaing baboy na LTO na ito, ay sinundan nila ang magsasaka pabalik sa kanyang motorsiklo. Doon naghanap ng pwedeng ibutas ng mga patabaing baboy na LTO na ito doon sa magsasaka. Kinapkapan ng isang patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka kahit itong LTO na ito ay hindi naman isang pulis. Nakita sa magsasaka ang isang kutsilyo pero hindi naman niya ito ginamit or inilabas para dun sa mga LTO. Hindi naman ito banta para dun sa mga patabaing baboy ni LTO na ito dahil hindi naman ito inilabas ni Mang Ben. Ito po kasing si Mang Ben ay isang magsasaka at meron itong kutsilyo na ginagamit sa pagkuha ng mga bunga ng pananim. Mabuti na lamang at nagkaroon ng hustisya si Mang Ben at ang mga patabaing baboy ay sibak na sa tungkulin. Sa mga naglilingkod sa ating bayan, huwag naman po sana natin pahirapan ang ating mga kababayan. Wala na nga po silang pang-renew ng rehistro ay kukutongan nyo pa para lang may pang-inom kayo. Palagi po nating tatandaan na kung ano man ang ginawa nating masama sa ating kapwa ay babalik ito sa atin kung saan ay tayo ay hindi matutuwa. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.